Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Mr. Senator. Magandang umaga, Bombo Dennis, Bombo Ever. Good morning sa inyo. Sa mga taga-subaybay, magandang umaga rin. Mr. Senator, sa tingin po ninyo, ano ang pinaka-epektibong mekanismo dahil naungkat, dito sa ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung issue ng mga flood control. Anong nakikita niyong epektibong mekanismo para humatiyak yung accountability doon sa mga flood control projects na pinupondohan ng halos 2 trilyong piso pala ito, Mr. Senator? Yes, ang pinaka-epektibong mekanismo, siyempre, yung certainty na may mapaparusahan, may mananagot. Kasi kung wala, uulit na naman yan, magpapalamig lang, tapos babalik na naman din. So yun ang sa tingin ko lang, pinakasiguradong pamamaraan. Kailan may makita na managot kasi presidente na nagsabi mismo sa inspeksyon niya, sa pag-audit niya, sa pag-ikot niya, nakita niya na maraming palpak, mayroong guni-guni, sabihin ghost project. So ano pa bang conclusion ang ating mabubuo kundi doon sa sinabi mismo ng Pangulo na siya mismo yung nakakita. So, kailangan lang ma-convert ito sa konkretong aksyon na kung saan may managot na hindi lang kontratista, kundi yung mga kasabwat nila sa pamahalaan. Mr. Senator, may mga nagsusulong na maging open yung bicameral conference sapagkat doon talaga nahihimay kumbaga aprobadong budget, bersyon ng Senado, bersyon ng Kamara, i-open na daw ito sa publiko upang mapigilan yung pork barrel. Sa tingin po ninyo, yung mga insertions dito ay tiyak ba? Kumbaga garantiha ba itong hakbang po na ito para mawala na yung mga insertions at mga pork barrel na isinisiksik ng mga ilang mambabatas? Laking bagay yun. Pwedeng hindi talaga mawala completely o totally, pero at least ma-identify natin kung sino yung nag-insert o nag-realign ng pondo para sa mga proyekto na iba doon sa National Expenditure Program at napalitan pagdating sa Kongreso. Madali ma-pinpoint kasi kung nakamatsyag ang publiko on top of, magkaroon ng minutes. Kasi bicameral conference ng budget, walang minutes eh. Pero pag may minutes, may transcript, kita natin kung sino yung mambabatas na nagsingit. At yung mambabatas, siyempre, maingat sila sa pagsisingit dahil alam nilang matutuntun sa kanila. Okay. Ang akin hong katandem dito ay may katanungan din, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your question to Senator Lacson. Yes, Senator Lacson, paano naman po maisasama kung sakali po itong civil society sa budget deliberations na nakatakda nga pong isagawa upang mas maging bukas at makatao po yung proseso, Senator? Kahapon, nagkaroon na ng mga first reading yung aming mga panukalang batas. Yung sa akin, yung tinal kong bill para dito, yung people's participation in the national budgeting process, nabasa kahapon. Na-refer ito sa Committee on Finance at ang primary committee, ang secondary committee, yung people's participation, yung electoral reforms. Incidentally, mukhang sa akin mapupunta yung chairmanship ng electoral reforms at saka people's participation. So magkakaroon ng mas mahalagang papel sa pagdinig o pagdedepensa, pag-sponsor sa floor ng panukalang batas na hindi lamang ako nag-file kundi meron pang isa kasi dalawa yung nakita kong bills na na-refer do sa electoral reforms sa committee. So magandang development yun. Although hindi pa yung na-formalize yung election ko as chairman ng electoral reforms. Pero kahapon, pagkatapos ng pagpupulong ni Minority Leader Tito Soto at saka Senate President Chis Escudero para matalaka yung ibibigay ng mga komite sa minority block, yun ang kanilang napagkasunduan na ibibigay sa akin yung Committee on Electoral Reforms and People's Participation. So magandang development para sa akin at para na rin doon sa mga nagnanais na maging transparent yung bicameral conference ng national budget. Okay. Sa sona nga po ng Pangulo, Senator, nabanggit po niya na ibabalik
po niya yung budget bill for the 2026, sakaling mang mayroon pong siningit na hindi po akma o nakahanay sa mga plano po ng gobyerno, kahit pa ito po ay mauwi sa reenacted budget. Kung sakali po na maibabalik nga po itong budget bill, paano po masisiguro na hindi po ito mauuwi sa reenacted budget na maaari pong makasama sa mga serbisyong publiko po, Senator? Kailangan meron kaming ample time, enough time na ma-enroll yung bill para may pagkakataon ng Pangulo na ito'y maribisa at kung kailangan ibalik niya, pwede pa naming reviewin at maipasa ulit. Kasi kung medyo bandang Disyembre na, kailangan kasi ang deadline natin dyan, December 31 eh. Pagka hindi napirmahan ng Pangulo yung budget measure on or before December 31, automatic yon kinabukasan, January 1, reenacted budget. So dapat mabigyan kami ng sapat na panahon ng lower house kasi ang nangyayari, hindi kami makapagtalakay sa floor, at least sa floor. Kasi ang ginawa na naming patakaran yon, parang naging tradition na namin ito. Sinasabayan na namin yung committee hearings sa House. Although, ideally, ang nangyayari, kailangan ang aming tatalakayin yung House version ng General Appropriations Bill. Pero dahil nga masyadong gipit sa panahon, ang ginagawa matagal na namin ginagawa sa Senate, pag sila nagko-committee hearing na rin kami. At pareho namin tinatalaka yung National Expenditure Program, tapos nagkakaroon ng House version at Senate version. At yung bicameral conference, yun ang nagre-reconcile ng mga disagreeing provisions. So maraming mga steps ngayon, mga bagong developments na kung saan sana matungo nga tayo doon sa transparent na yung at saka maayos na yung national budget na may papasa ng Kongreso. Dahil Pangulo na mismo nagsabi na hindi niya papayagan na hindi naka-align sa National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget yung budget measure na i-enroll ng Kongreso para sa kanyang signature or sa veto. Okay, Mr. Senator, isingit ko lamang po ito, mahalaga ding paksa na makuhanan po kayo ng reaksyon. Ano po yung take po ninyo dun sa Supreme Court ruling ukol sa impeachment? Dahil I heard sa Agosto 6, matatalakay pa dyan sa inyo pong kapulungan. Ano po ang inaasahan ninyo na magiging handling dito ng Senado dahil dun sa naturang mga development? Nag-caucus kami kahapon, humingi lang yung ibang mga kasamaan ko kasi hindi pa nila nababasa yung 97-page decision na ruling, ruling. Kaya humingi sila ng sapat na panahon para man over the weekend ay mapag-aralan at makapagkonsulta kasi binilang ko kahapon, 4 lang yung abogado sa Senado ngayon. So yung iba, siyempre kailangan ng makapagtanong sa mga kumonsulta sa mga legal alam na natin mga learned, mga abogado, lalo na sa konstitusyon. Ang take ko doon, ako ang sarili kong pananaw, pag ito'y Supreme Court ruling, naniniwala man tayo o hindi, kailangan sundin natin. Kasi pag dinify natin ang ruling mismo ng Korte Suprema, ang casualty rito, pinakamalaking casualty, yung rule of law. Magkakaroon tayo ng crisis between, of course, involving the Senate and the Supreme Court, baka maglinger yan na kada ba ruling ng Korte Suprema na hindi tayo sang-ayon, hindi natin susundin. Magulo tayo nun. Chaotic ang ating legal system o ang ating constitution mismo. I see. Wait and see mode ang panig ko ng publiko dito sa mga development po na ito dahil nagtakda ng asais ng Agosto para sa pagtalakay. And kami ho'y makikibalita muli sa mga susunod na pagkakataon kung meron ng mga development. Lalo na alam namin yung paghimay po ninyo sa mga nakaraang panahon dito ho sa pambansang pondo, kami tututok din dahil bubuksan naman na ito sa publiko, lalo na yung BICAM, Mr. Senator. Maraming salamat po. Saka sa media, pati sa media, nakabukas dapat. Thank you.